una akong doon ng, ano sir, naglakad kami nila NJ, papunta kay Puruji Indama. So, galing kaming Limbupas, sir, papunta doon sa Bagindan. Pagdating namin sa Bagindan, sir, sabi ni Puruji, dito muna tayo kumain, magpahinga. So, kumain kami doon. Kasi nga, may feedback na sa kanila, sir, may operation, ongoing operation, ang mga militar. So, sa time na yun, sir, may mga, may kidnap na naganap. May kidnap? Sino may dala ng kidnap? Ang suspect nila, sir, si Puruji, which is negative yun, sir. Taga ibang yun, sir, eh. Yung panahon din ni Father Bossy, yung time na yun, sir. Nung nakidnap si Father Bossy. Pero wala yun dito sa amin, sir. So, nung panahon na yun, sir, pag akyat namin dun, sabi ni FI, dito na muna tayo kumain. So, hindi na kami nakapagpahinga dun sa area nila, sir, kasi nga, may sundalo na. So, naglakad kami, magkandak kami ng ambush kung saan namin tatambangan yung mga sundalo. Pag ganun, ano yung decision nun? Paano nyo ginagawa yung decision na ambusin namin o alis kami? Paano nyo ginagawa yun? Yung leader namin, sir. Ang magdedesisyon. Nagdesisyon kasi si Puruji, sir. Siya yung leader namin, sir, eh. Tapos kaming taga Limbupas, pumunta doon sa kanya, susunod kami kung ano yung magiging plano niya. Ganun kasi yung, kumbaga, kalakaran sa amin, sir. Sino yung pupunta sa amin, siya yung susunod. Yun. So, pagdating doon, sir, nagkaroon ng pulong-pulong itong si NJ, pati si Puruji, na sabi niya, papasok na daw yung sundalo, tambangan na natin. So, pumunta na kami, sir. Buhay pa si Abu Jandal nung time na yun. Yung namatay sa Manila, sir. Yung sa Batasan Blast, yung naglagay ng IED sa Batasan Blast. Ayun ba yun? Yung yes, kay Wahab? Yes, sir. Yung si Abu Jandal. So, buhay pa siya nung time na yun, sir. Siya yung, kumbaga, siya yung pinaka-magaling gumawa ng IED. Yung si Abu Jandal. So, ang naging plano, sir, maglagay din ng IED. Sa kanya, ang unang idea, maglagay. Ganun. So, pagpunta namin, sir, negative. Walang umakyat na sundalo dun. So, paglakad namin, nakatulog kami ng isang gabi, may dumaan malapit sa may mahuganihan. Sabi ni FI, lumabas kayo. Prepare kayo kasi may sundalo. Yan. Hindi. Baka lang yan. Hindi ka baboy. Baboy ramo. So, pag nag-Allahu Akbar si FI. So, yung pag-Allahu Akbar niya, sir, kumbaga, parang natauhan din kami, parang natakot din. Kasi nga, sabi namin, kung ganun, may sundalo na nga talaga. Ganun ba yung nyo? Pag Allahu Akbar, ano bang ibig sabihin nun? Kung susundin natin yung meaning ng Allahu Akbar, sir, yung Allahu Ta'ala is the greatest. Yun. Yun ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. So, pag katakbir niya ng ganun, sir, Allahu Akbar, nagsibabaan kami kaagad. Yung mga duyan namin, hindi na namin nakuha. Kasi nga, sundalo na yung nandun. So, hindi kami prepare. 12:00 ng hating gabi. Hindi kami nakaprepare nun. Yung ibang kasama namin tulog. So, ang ginawa namin, sir, umalis. Umalis kami dun. Kasi nga, kalat-kalat kami nung time na yun, sir, eh. Tapos hating gabi, umuulan pa. So, pag namin, sir, dun kami sa baba. Bandang, sir, Basak. Pagka umaga, sir, umakyat kami ulit. Sinundan namin yung saan dumaan yung sundalo. Habang pinuntahan namin yun, sir, sa Bagindan, may narinig kaming yun ng manok. Sabi ni FI, Pad, puntahan mo nga yun, sundalo na yun eh. So, ako, sir, as baguhan, sinunod ko kaagad yun. So, naglakad na ako, sir, papunta dun. Yung parang normal lang. Kasi wala pa akong experience sa combat. Pero may baril ka dala. Pero may baril ako, sir. May issue ako nun. Pagpunta ko dun, sir, hinarang ako ni, sir, marami pa kasi kaming buhay na kasamahan nung time na yun, ng anak ni Abdukab. Kamag-anak ko kasi. Sabi niya, huwag kang sumunod sa order ni FI. Sabi ko, bakit? Alam mo ng sundalo yung nandun, mamamatay ka dun, mag-isa ka lang pupunta. Yung si FI, sabi niya, kaya maraming namamatay sa mga bataan niya eh. Pag ganun ba? Huwag kang pumunta dun, antayin mo. Ngayon, lumabas na si FI, sir, sabi niya, nasaan si NJ? Kasi nakita na nila yung sundalo, sir.
may duyan. Kumbaga, dito kami sa kabilang terrain, yung sundalo naman, may duyan dun. Nagduduyan sila. So, nakita namin una, sabi ni FI, snipe natin. Hindi ako marunong mang-snipe. Siyempre, baguhan. Si NJ, sabi niya, hanapin mo, siya yung marunong. So, di namin nahanap si NJ sir kasi ginapang na pala nila yung sundalo. Doon na sila sa baba. Ang command ni FI, sabi niya, huwag kayong magpaputok kaagad. After ko magpaputok, huwag kayong magpaputok para hindi tayo magantihan. So, ako sir, bago lang, nakinig ako doon. Nung may putok, hindi talaga ako nagpaputok. Kasi nga, yung nakita ko, duyan lang eh. Wala akong nakitang sundalo. Saka di ko pa alam kung ano yung gagawin. Wala kasing instruction na sabi niya, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Wala. Baga, sama lang kami dun. Ngayon, sir, nung binaril na nila, sabi nila na tinamaan daw ang sundalo kasi yung duyan gumanon kaagad. Pero hindi naman namin nakita na may namatay. Pagkaputok nila, sir, yung si Pogi, si Mardan, yung nakakuha ng M203, sir, nagpaputok din. Kasi nga, sniper din siya eh. Ngayon, sir, ginantihan na kami. Nag-volume fire papunta sa amin. Yung baril ng sundalo. Paano forma? Nasa taas sila? Parehas, sir. Nasa okay taas. Tapos yung sa baba na ganun, sir. Gano'ng kalayo yung pagitan nyo? Malayo, sir. Siguro kung i-straight lang natin, mga 1 kilometer. Pero, yes, sir. Pero malapit mo lang tignan kasi parang bundok, sir eh. Parehas na nasa taas siya. So, malapitan lang. Kung titignan mo, mga 200 to 500. Ganun. Yung duyan lang nakikita mo tsaka yung konting galaw ng mga tao. Yung sundalo. Malayo nga. Malayo, sir. So, ngayon, sir. Pero yung putok, sir, grabe, sir. Yung putok ng sundalo nung time na yun. Siyempre, ako as baguhan, natakot ako, sir. Nakikita ko yung mga damo, sir, napuputol sa mga tabi ko. Yung baril ko, sir, imbes na iputok, nakaganon lang ako sa puno ng, sir, malaking kahoy, kung mangga or kung ano yun. Nandun lang ako. Di ko matiis dito, sir, kasi yung kasama ko, importin, pumuputok. So, wala akong daan. So, na ako, sir, nabibingi na ako. So, umalis ako dito sa kanila. Umalis ako, papunta ako sa Mainyog. Pagdating ko doon sa Mainyog, sir, may nahulog na. Mortal siguro sa yung time na yun, sir. Pagka-hulog ng mortal, sir, yung tenga ko, ganun, wala akong ibang marinig. Tinignan ko yung mga kasama ko, akala ko patay. Yung pala, nakadrop din. Marami kaming baguhan nung time na yun, sir, eh. Sila Kadir, sila basta marami kami mga... So mga ganun na baguhan, parang rin pala, kahit matapang kayo, rin yes, kayo, sir. Hindi nyo rin alam ginagawa nyo? Hindi rin namin alam yung ginagawa namin. Yung mga bataan ni Commander Not, baguhan din dun. Pero namatay na rin yun sila, sir. Pagdating dun, sir, yung nagpalakas ng loob ko, sabi ko, kung mamatay man ako dito, sahid naman ako. So sabi ko, paraiso naman yung... Talagang ganun kayo, kung mamatay ako, ganun palagi yung sir. Logic nyo. Ganun, sir. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, sir, na lumabas dito sa Niyog, lumabas doon at magpaputok. Nung nakapaputok na ako, sir, doon na. Tapang na. Matapang na si Pahad. Matapang na, sir. So, yun, lumaban na ako. Kahit na wala akong makita, sir, paputok pa rin ako. Ang dami ko sing bala. Ngayon, nag-order na si FI. Dinaanan kami lahat, sir. Actually, yung command, wala talaga. Maliban sa assault, walang ibang command yan. Assault lang, tsaka withdraw. Ganun ba yung sa inyo? Wala yung sa amin kasi maneuver right, maneuver yes, left, sir. Fire Team Alpha. Tayo yes, pala, di ba? Fire Team Bravo. Walang ganun-ganun. Wala, sir. Ang gagawin lang nila, yung leader, titignan lang yung mga kasama, kung may namatay na ba, dalhin, o kung may nawala, hanapin, ganun. Pero, karamihan sila nawawala talaga. Kasi yung kahit nasabihin natin jihad yung pinaglalaban namin, sir, may time papasok pa rin talaga yung takot na mamatay ka. Hindi kasi pare-parehas, tsaka hindi maintain yung tapang namin, sir. So ngayon, sir, nung nag-withdraw na kami, dumaan na si NJ. Sabi ni NJ, withdraw na daw tayo. Nung nag-withdraw kami, sir, etong si Boy mo, yun niya, kalabog mo si Boy mo. Pinsan ko rin yan, sir. Dito siya kahapon eh. First time din niya nung time na yun.
Sabi niya, akaroon ko. Hindi kasi siya makagalaw sir. Yung bandoler niya is, sir, malaki. Malaki. Uso pa kasi yung ganung bandoler daw ng kano. So, yun. Sabi niya, akaroon ko. So, inantay namin, sir. Tapos may mga tumatama sa kilid-kilid ng daanan namin. Sabi ko kay FI, bro, ano yan? Yan yung mga M203. Gana, lumayo tayo, tamaan tayo niyan. Kanya hindi nakakatama yung M203 na yan, hindi yan nakakamatay. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Okay din kayo. So kaya sa sunod na encounter ko, sir, akala ko nga, hindi talaga nakakamatay yung M203. Nung nag-encounter na kami dito, sir, sa nung time na yun muna, sir, pagkaalis na namin, nag-withdraw na kami. Yung 105, sir, kaya kami nag-withdraw. Hindi na namin tinuloy yung puntahan ang mga sundalo. At talagang i-search. Anong tawag nyo doon? Search. Kasi sa atin, hindi, kasi, ano muna? Kasi, sir, sa ganun kasi, sir, kung may ganun na putukan, ang gagawin kasi namin doon, gapangin talaga. Kami yung sir, kumbaga, kami yung makikipaggera, iba naman yung gumapang doon. Kasi sa experience ko, sir, nung time na yun, kahit nabaguhan ako, sir, nagkaka-observe din kasi ako kung anong ginagawa ng kasamahan namin. So, ang ginawa, sir, itong si Otto, pati si NJ, kumbaga nagdalawa sila. Ginapang nila yung kung saan naroroon yung sundalo. Kasi, siyempre, magpo-focus yun dito sa amin eh. Pumuputok kayo? Pumuputok kami, pumuputok din yung mga sundalo. Pero yung sa amin, guided lang kasi kukunti lang yung bala namin. Kumbaga parang snipe lang. Minsan naman auto, tapos wala na. So, gumapang yung sila NJ. Ganun pala style nyo? Gumaganong kayo? Yes, sir. Ngayon, sir, nahulog yung 105. Isa nahulog. Sabi namin, umalis na tayo. Sabi ni FI, nadarami pa yan. Dumami nga, sir. So, yung mga, namin, sir, alam na, sa pagkakaalam namin sa time namin sa ASG, pagka may 105 na pumutok, iwas para sa mga reinforce para hindi kami ma-reinforce ng kasamahan namin. Yun ang nasa isip namin para tabuyin yung reinforce natin. Yun ang namin dun. Hindi naman yan tatama sa atin eh. Pero tatabuyin nila. Ayun yung utak nyo. Yes, ganon yung paniniwala nyo. Ganon, sir. So, nung nag-withdraw na kami, pagkahulog ng 105, pinakinggan nila ganon. Sabi na malayo. So, yun ang sabi niya. Ngayon, sir, may tumunog na. Malapit. Ayan na. Sabi niya, labas kayong lahat dyan. So, umalis kami sa tapahan, sir. Pumunta sa mga puno. Pag ganun kami kagad doon. Sabi ko, bakit yung ganun? Sabi ko, Pruds. Sabi niya, pag ganyan, malapit. So, ngayon, sir, ang ginawa namin, pumunta na kami ng Basak. Inaumagahan, nandun na kami sa Basak natulog. Basak? So, yes, sir. Sa Bagindan pa rin yun. Doon na kami sa may Basak, sir. Kumbaga, malapit na sa area nila Ustad Hamza sa MI. May dumating na MI, sir. MI? Yes, sir. Pagdating ng MI, kasi hindi rin in good terms yung MI pati yung mga military nung panahon na yun. So, sa panahon na yun, sir, nagkagera din naman yung MI pati yung mga military. So, pagdating doon, sir, yung pintakasi na tinatawag, so, may pintakasi na pumunta sa amin. Tutulungan kayo? Yes, sir. May dumaan na helicopter, sir. Yung baba niya lang, sir, kasi nasa bundok malapit eh. Yung parang, yung lampas lang sa niyog. Nasa 200 kaming lahat, sir. Lahat. Sus, Ginoo, buto, niratrat nyo? Niratrat namin, sir. Akala namin, sir, nahulog yung helicopter. Dahil talagang nasa yes, ilalim kayo? Nasa ilalim kami. Tsaka tumutunog yung helicopter, sir. Tinatamaan talaga. Yung bakal niya, naririnig mo yung tama. Sa lapit? Yes, sir. Sa lapit 200 niya. kayo? Yes, sir. Pero, pahaba yun. Yung narinig kasi namin, sir, habang kumakain kami, yung iba, hindi pa nakakain, may dumaan na, may tumunog na helicopter. Tsaka yung 105, yung hinuhulugan, yung sa dating area namin, wala na dito sa kinaroroonan namin na bago. So, safety kami. Nung may dumaan na helicopter, sir, sabi ng iba, nakita tayo. Ayun, binugahan kagad yung helicopter. Na alam niyong tinatamaan talaga, sir. Mapapanood ito ng piloto ng helicopter na yun. So, pagdating doon, sir, kumbaga, eto na yung bundok, sir. Hindi na namin makita kasi nga, nasa likod na siya ng bundok. So, ang
akala namin nahulog kasi tumunog eh. Akala namin Ano bang kunya? Tak. Ganun? Yes, sir. Yun pala, sir, hindi. Pinaputukan na pala kami. Kumbaga, nag-backing lang siya. Pinaputukan kami. MG o... Yung, ano, sir, yung baril nila sa taas. Yung 60 siguro yun. Yung Huey ba? Huey. Anong helicopter? Huey, MG o yung... Hindi ko na maano, sir. Hindi, wala pa nun Wala yung pa. ano. Basta malaki yung helicopter, sir. Siguro Huey mga yun, M60 or ganun, sir, yung ginamit nila or 50 ba yun? 50. Kasi nung time na yun, sabi ni NJ sa akin, magtago ako. Kasi wala akong experience, sir, eh. Hindi ko alam na putok na pala yun ng helicopter. So, hinatak niya ako. Sabi niya, magtago ka. Tamaan ka, 50 yan, eh. So, nilagay niya ako, sir, may malaking puno dun. Kahit pa paano, sir. Kaya sabi ko, pag yung kamag-anak mong kasama mo, safety ka pa rin kasi isipin niya kung paano ka. Kasi siya veteranong. Veterano siya, sir. Veterano na. Kasi kami, siyempre, baguhan, eh. Ayun, nagkasakit ako, sir. Ang layo kasi ng nilakad namin. Tapos yung kain mo, hindi mo masabi na kumakain ka, eh. So, yung nag-alaga sa akin, yung si Abu Jandal. Sige nga, ikwento mo nga yung galawan ng mga veteranong Abu Sayyaf. Ano yung napansin? Gaano ang galaw nila? So, for susunod na henerasyon na mga Yung militar. galawan kasi, sir, ng Abu Sayyaf, yung sila NJ, sir. Sa grupo ni NJ, iniisa-isa niya yung mga bataan niya, yung mga member niya. Habang Nagpupukpukan. Kaya bihira lang may mamatay sa kasamahan ni NJ. paano niya na isa-isa? Talagang hindi siya nagka-cover. Lakad-lakad lang. Yes, sir. Nagko-cover din siya, may pagka yung okay pa yung volume fire pa, ko-cover talaga. Pero na-wounded din siya, sir. Tinamaan siya dito. Kasi nga, yung pag-ano niya ganun, sabi niya, hindi kami kalaban, kami to. Sa pag-akala niya, kasamahan namin ang bumaril sa kanya. Kasi yung tropa ng panahon na yun, sir, may itak. Tapos may naka-half uniform lang din. So akala niya si Long, Commander Long. Pero yun ang encounter sa Linuan, sir, malapit sa Ginanta. Yun. Pero yung ganong galawan na veterano, ano rin talaga? Yes, sir. Nakakabilib din para sa'yo. Nakakabilib din sa amin, sir, kasi sa akin kasi, sir, pagka sinabi sa grupo ka ni NJ, hindi ka mapapahamak. Kahit nasabihin kasi namin, kamatayan lang ang habol namin, iniisip pa rin namin kung paano kami tatagal. Explain mo nga yun. Yun, sir. Kamatayan yung gusto nyo, pero iniisip nyo pa rin Kung paano kami... paano hindi muna mamatay. Yes, sir. Explain mo nga Kasi yun. ganito kasi yun, sir. Kaya gusto namin matagal bago mamatay. Kasi ang nasa isip namin, ang kalaban, maraming papalit. Kung may mamatay man sa kalaban, maraming papalit kasi gobyerno. Sa amin, kung mamatay na kami, sino na lang yung papalit? Ganon. Kaya kumbaga sa sir, hinahabol namin, magkaabot pa kami ng distri. Ano? Distri, kumbaga, tatagal pa talaga. Yun ang namin doon. Lalo na yung leader namin, sir, gusto naming protektahan. Lahat kami ng mga member, gusto naming protektahan yung leader. Pero ang leader kasi namin, sir, alam niya kung ano yung gagawin niya. Tapos tinitignan namin, hindi niya na kami kailangan kasi siya yung nagpo-protect sa amin. Si NJ kasi, sir, kaya sinasabi kong veterano, nakapag-train kasi siya sa sa Cotabato kay Hasim Salamat, nakapag-gera din sila doon. Actually si NJ, sir, hindi kasi siya ASG talaga. MI siya. MI siya. Nabansagan na lang siyang ASG kasi nga sumasama na siya sa grupo. Hanggang sa naging nabansagan na siyang leader na. Kasi wala na yung mga naunang leader eh. Yung founder kasi ng ASG, sir, is si Katan Abdurajak. Namatay. Yes, sir. Yun ang namatay. Namatay din si kapatid niya. Yes, sir. Actually, kung hindi namatay si Katan Abdurajak, sir, yung kalakaran ng ASG, maayos. Kasi bawal lahat ng kidnapping, sir. Eh. Kasi siya talaga yung... Siya talaga. Nung namatay siya, sir, dun na, nagsimula. Pwede na lahat. May mga basehan na sila. Kasi yung basehan dito, sir, hadis. Yun. Explain mo nga yung mga basehan kasi bumabalik tayo sa mga kanina patakaran na Abu Sayyaf. Sige, i-explain, idagdag mo pa nga para maintindihan ng madlang people ba? Yung basehan kasi dito, sir, yung tinatawag nilang hadis. Kasi yung hadis, sir, history ng mga
ninuno natin na, kumbaga, sa mga propeta. Kasi ang mga Muslim, sir, pag Islam, ang sinusunod is si Prophet Muhammad. Siya yung Hudyo na sinusunod talaga namin, sir. Yung kung ano yung ginawa niya, yun ang sinusundan namin. So, jihad, Tapos yung mga history ng mga sahaba niya, sir, yung mga bataan niya, doon kami kumukuha ng basehan. So, nung namatay na, sir, kaya nga sabi ko, pag walang alim, ASD. Ano yung alim? Yung alim, sir, kumbaga yung mga ulama. Yung may alam talaga sa Quran. Kasi wala nang naiwan sa grupo. Wala na, sir. Si Isnilon, hindi siya alim? Alim din siya, sir. Pero hindi kasing lalim ni Abdurrajab? Hindi, sir. Kaya nga, yung iba, sir, may mga naglolos kuman din sa kanya. Pero ang pinakamaganda din doon, sir, yung nasira ang grupo ang dahil sa ISIS. Okay. Ikwento mo nga yung pagpasok ng ISIS at paano nabulabog yung grupo nyo. Ganito kasi yung sa ISIS, sir. Actually, may tinatawag kaming bay'ah. Yung bay'ah, sir, kumbaga, sumpaan, panunumpa sa isa't isa. Ngayon, nung dumating yung ISIS, sabi ko kay NJ, sabi ko, nakapag-bay'ah na kayo ka? Sabi niya, oo. Sabi ko, sama na ako. Sabi niya, huwag ka munang sumali. Huwag ka munang makipag-bay'ah. Di natin alam ang kalalabasan ng ISIS. Sandali muna, kung ang bayan ba pag nagpanata kang ganon, talagang panindigan mo yon? Panindigan mo yun, sir. Panindigan mo yun na magkaisa kayo. Magtutulungan kayo. So dumating yung mga Malaysian noon, ganon? Yes, sir. Sige, ano mo nga, dumating yung Malaysian? Sir, nung dumating yung Malaysian, sir, dyan sa Tuburan, sa Ajul, Muhammad Ajul, doon kay Alim. May Alim kasi kami dyan noon, sir. So sa pwesto namin, nandun yung mga Malaysian. So ako naman, sir, yung ginawa ko doon, hinatid ko yung mga Malaysian, yung iba, pinapunta ko doon kay Puruji Indama. Kasi si Puruji Indama, ang pinaka-main namin noon. So doon sa area Hindi niya. si Isnilon? Wala kasi dito si Isnilon nung panahon din, sir, nasa Hulo siya. Nasa Hulo siya. Hulo? Yes, sir. Nasa Hulo siya. So pagdating doon, sir, si F ay ang nag-handle sa mga nag-welcome. Malaysian, nag-welcome sa kanya. So hanggang sa nagtagal doon, sir. Ngayon, paunti-unting bumibili ng baril. Nakapagbenta ko ng baril ko, sir, sa kanya. May M4 ako noon, naibenta ko sa kanila. Sabi ko, sige. Si FI? Hindi, sir, yung Malaysian. Yung Malaysian yung bumibili na ng baril? Yes, sir, bumibili na siya. Tapos nag-uutos na rin. Ngayon, sir, marami siyang na-convince sa mga kasamahan namin. Kasi nga, jihad din yung topic. Tapos marunong din. Tsaka may pera. Yung Malaysian. Ito yung doktor. Malaysian doktor ba? Yes, sir. Maraming Malaysian na nakapasok, sir. Ganun. Marami. Hindi ganun lang kadami? isa. Siguro yung na ano ko lang, since 2015 hanggang sa 2016, mga 5. Hanggang sa doon na lumabas na yung last na Malaysian na naging leader ng ISIS. Siya yung nag-conduct ng ISIS. Actually, sir, yung ISIS kasi, ang plano, ilalabas siya 2016. Magsama-sama si Puruji, si NJ, tsaka buong ano na, sir, pati yung MI. Ganun. Na? Pumayag yung MI? PPF. Yung PPF. Okay. So yung, yes, sir. So ngayon, nung panahon na yun, sir, yun ang plano. Nag-ano sila dun. So ako, as sub-leader sir, sa kilid lang ako. Pero actually, sir, yung ano namin, wala kasing sub-leader eh. Hindi, kasi ano ka na nun, sub-leader ka na, pero ano ba yung sabihin na ng sub-leader noon? Sa amin kasi, sir, walang yung sub-leader, kumbaga parang kanang kamay lang, yung pinagkakatiwalaan lang, ganun. Nabansagan lang akong sub-leader, sir. Nung nag-surrender na kami, kasi tinanong si NJ kung sino yung sub-leader niya. Si NJ, sabi niya, wala kaming sub-leader. Sabi niya, sino yung kanang kamay mo? Sabi niya, si Pahad. Sabi niya yung kausap ko, kung may plano, kung may ano. Siya. Yun pala ang naging papel mo, no? Para kang kumbaga, advisor o... Yes, sir. Ganun. Kumbaga, nagsishare kami ng idea, sir. Ganun din. So ngayon, sir, pagdating doon sa, sir, sa ISIS, mga 5, nag-conduct na yung leader, sir, yung naging leader ng ISIS. Nagbibigay ng pera. Kumbaga, ako kinukonvince, dito ka na sa akin, bibigyan kita ng baril. So marami kasi sa Abu Sayyaf, sir, wala talagang personal na baril.
So ang gusto, pag yung Malaysia noon, namimigay na siya ng baril na sa'yo na, gano'n? Sa'yo na. Tapos, napipilitan na yung iba, sumama na sa kanya. Kasi nga, may baril ka eh. Bibigyan ka ng baril, bibigyan ka ng pera. So nakapag-isip yung mga grupo namin, sir, baka siya to. O di kaya pagkana to ng gobyerno. Ganun. So, hanggang sa nagkawatak-watak na yun, sir. Nagkagera ngayon, sir. Naglagay ng kampo yung ISIS dito sa Tuburan proper, sa HMA. Pumatay sila ng Muslim. Pinatay nila nang walang basehan na yung magandang ano, sir, yung sabihin natin na may pruweba. Kasi sa rules and regulation ng mga ESG, sir, bago ka papatay, kailangan tanungin mo muna siya. Kausapin mo, bigyan mo ng chance, saka i-verify mo ng maayos. So ang nangyari, bago mo sentensyahan. Pagbigyan mo pa yan, sir. Bigyan mo kasi may tawag dyan eh, yung mga munapik. Ganun. So ang nangyari dun sa Tuburan, sir, medyo may sangti-sangti pa yung pinatay nila, pinugutan nila ng ulo. Which is bawal yun, sir. So nakipaggera pa sila sa mga sundalo, community pa ng Muslim. Bawal din yun, sir. Bawal din yun sa inyo. Yes, sir. Bawal yun sa rules ng mga ESG. Bawal kang makipaggera sa area ng Muslim. Kasi Muslim din yun eh. So bawal kang makipaggera dyan. So yun ang grupo nila. Yun ang naging unang hakbang na mali nila. Pero lahat yun dating ESG? Yes, sir. Dating ESG lahat yun. Yung mga tunay na ESG kasing na ano nila, sir eh. Tulad ng mga may mga pinsan din kasi ako taga Sinangkapan, si Abu Talha. Yun, sir, tunay na ESG talaga. Matagal na yun sila. Panahon pa ni Abdul Rajak. Meron din gano'n na solid talaga na... Yes, sir. Meron pa. Nung panahon na yun, meron pa talaga. So ngayon, sir, ang nangyari, ang dami nang na-convince. Pumunta si NJ dito sa Tuburan. Sabi ko, sige ka, magbayaan na rin ako. Sama na natin yung mga kasamahan natin dito. Sabi niya, wag muna. Wag ka na munang makipagbaya. Hindi pa natin alam yung plano ng mga ISIS. Ngayon, sir, hindi nga sila nagkasundo dito sa Tipo-Tipo. May area din kasi sila doon, sir. Doon din sila nagkipaggera. Tapos yung mga sir, yung naghanap buhay, pinagbabawalan nila sa lupa nila. Sa lupa ng mga tao nila, naghanap buhay sila sa mga Araber nila. Pinagbabawalan nilang pumasok. Naglalagay sila ng mga AI landmine. So yung iba tinatamaan, yung mga baka namamatay. So kumbaga parang nawala yung respeto nila. So malayo na sa anuhan ng jihad, sir. Tapos yung pinapakita nila dun, sir, is yung jihad daw. Pwede mong gawin lahat. Pwedeng gawin lahat. So talagang mas radical to malayo kaysa Abu Sayyaf pala. Walang ano sa kanila, sir eh. Parang walang bawal. Parang ganun. Yes, sir. Isipin mo yung mga ganun, dun nagwatak-watak, sir. Nagwatak. Pero hindi pa rin matiis ni NJ, sir, nung nangailangan sila ng tulong. Halos maubos na kasi sila dito, sir eh. Sa Tipo-Tipo yung sa may bundok ng Baguindan. Kasi nag-join force na lahat. Buong Basilan, LGU, pati mga militar. Kaya yung inoccupy nyo yung mga tok-tok-tok. Yes, sir. Halos magkaubos-ubos pala kayo doon. Yes. Pero wala ako doon, sir. Dito pa rin ako. Kasi nga, hindi ako member sa ISIS. Kasi yung ISIS lang yun nun, sir eh. Hindi yung grupo na yun, ISIS yun, yung nag-occupy nung tok-tok. Yes, sir. Hindi tumulong doon si NJ, sir, pati si FI. Tapos hanggang sa na-convince nila si FI, sir. Si Puruji Indama, na-convince ng ISIS. Na-convince nila na ano ganun. So, umokay na rin si NJ kasi nga, yung daddy niya, na-convince na eh. Kaya, nag-explain ng ganito. So, akala nila totoo. So, nakita nila yung totoong motibo ng ISIS is masira ang grupo. Yun, sir. Hanggang sa nakaalis na sila, papunta na sila ng Marawi. Una silang nagdak dyan sa Iligan. Iligan sila, sir. Diyan sila sa Iligan. Ito pala yung kwento ng ISIS na pumunta ng Marawi. So, grupo kailan nila na-convince si Isnilon? Si Isnilon kasi, sir, kumbaga, siya yung ginawang nung namatay na yung Malaysian. Nung namatay ang Malaysian, sir, wala nang iba. Kasi si Isnilon, ayaw niyang italaga siya na Amir eh. Ayaw niya. Ganon. So ngayon, sir, no choice na rin siya. Siya na yung naging Amir.
Siya na lang kasi ang nag-iisang natira, sir. Tsaka siya na lang yung may alam sa rules. So siya ang naging Amirul Mu'minin ng So hindi natuloy sina FI tsaka si NJ na sumama, wala na. Hindi na, sir. Kumbaga, tumulong na lang sila sa pag-supply ng bala. Yun na. Pero hindi na sila sumama papuntang Iligan. Hindi na, sir. Kasi muntik silang maggera pati mga ISIS, sir eh. Mas sila na. Sila na. Kasi yung ISIS kasi, sir, tinawag na kaming mga munapik. Ano yun? Yung, kumbaga, ano ba, sir? Yung, kumbaga, parang satro na. Kumbaga, yung nasa side na ng mga militar. Kumbaga, hindi na kami lumalaban sa militar. Kasi ang sa amin kasi, sir, panay tago na namin. Kasi umiiwas kami sa gera, sir eh. Umiiwas kami. Hindi kami dahil sa naduduwag. Kumbaga, yung iniiwasan namin, ang mga sibilyan. Nahihirapan na kasi ang mga sibilyan, sir. Ito na. Yun yung next episode natin. Yun yung pumasok na rin kasi Duterte niyan, di ba? Yes, sir. O sige, next episode yon.